Hala, ang taba ng mga pananim mo. Natuwa daw siya kasi yung kamatis ko, mataba daw. Katay na isa. Wala na hugas-hugas to kasi biyo man to. Agas, magkano po ba daw ang aking nabayaran sa aking driver's license sa Germany? So malaman nyo po ito kapag panoorin nyo po ang vlog. Hello ka guys! Welcome back to another vlog. Yes, so may Oliver Kagas Gemiker. Ka guys, for today's video po, nasa harapan po tayo ng ating garden. Tingnan niyo po yung bahay, di ba? So harapan po tayo ngayon kasi po, this is the right time na yung, tawag nito, ang ating kamatis ay atin na po siyang gugupitan yung mga dahon sa ilalim, yung unang mga dahon na, nung pagtanim natin, di ba, yung may unang mga dahon dyan. So yung old stem, ay kailangan na po siyang gupitin para makapag-boom, para mag-start na po siyang mamunga. Namulaklak na po siya, but ang bunga, let's find ways para mamunga siya. So kailangan gupitin po yung ano niya. And then at the same time, itatanim na po natin yung tangla dito sa loob din po ng Givex house or greenhouse. Kasi po, baka magkadaon-daon siya. At saka mayroon din pong nag-comment sa ating vlog na kapag magdahon na daw siya, for example, pwede siya ma-harvest yung dahon niya, ilagay siya sa freezer. Ilagay siya sa freezer kasi kapag gagamitin na po natin siya, for example, magsabaw tayo, magdinulang manok, kukunin siya from the freezer kasi hindi siya masisira doon. Si Maya Hopper, thank you po sa inyong comment na nag-suggest. So, before natin yun gagawin, itatanim natin to para meron tayong ma-harvest. Kasi pag hindi na itatanim, walang ma-harvest si Oli. Diba? So, ngayon, itanim muna natin yung tanglad and then after that, mag-ano na tayo doon. Magputol na tayo ng ano. So, dala din ako ng gunting. Ito yung gunting natin. Kailangan tapusin natin yung garden na to para mabilis na siyang yung kamatis. Mamunga na siya. So, kailangan lang po talaga, So, iwan ko lang muna tong gunting dito. At saka yung cellphone ko. Iwan ko muna. Nagdadala pa ako ng cellphone. Dala tayo ng cellphone para pang reels mamaya pa. May pang reels tayo sa Facebook. So, pasok na sa loob. Woo! Nasa loob po tayo ng ating... wait. Wait lang ha. Kasi kuha lang ako ng lagayan ng ating camera. Patungan po ka guys. Maghanap tayo ng maliit na tayo dito. Ito. Pwede ito siya. Pwede ito siya. Pampatong na po talaga. So, ilagay ko muna kayo. So, alang, kamatis natin. Kailangan natin. Kasi kahapon kasi ako dito, nagdilig-dilig ako dito kahapon. So, siya, nag down to earth. Kasi po, humble po tong kamatis natin, kaya down to earth siya. Ay. Wala, putulin talaga to siya. Mamaya ka lang, maputol ka talaga. Sabi ko sa'yo. So, yung tanglad, dito natin siya ilagay sa malapit sa kamote. Hala. Nabuhay pala to. Tanim kasi ako dito, di ba, nung kalubi, yung sinabi ko sa inyo, yung ano natin, yung kabataan ko, nag-ano kami nito ng atik ko. Nabuhay pala siya. Pero kailangan ko siyang kunin. Kasi kailangan ko siyang ilipat. Ito, nabuhay siya. May konting ganito, Tumubo siya. 2, 4, 6. Hala, tumubo siya. Pero kailangan ko siyang ilipat here. Bakit ko siya ilipat? Kasi po kapag tumubo na talaga to siya, it's the right time na i-ano ko na siya. Ilagay siya sa pot. Kasi po, kapag tumubo siya, magiging decoration. Ilagay ko siya sa pot and then, sabi ko kasi kanina, magiging decoration ko siya. Ilagay ko sa loob ng bahay para meron kaming plant na ganito. So at least tumubo siya, no? Hindi ko inakala. So
So, dapat, ano ulit? Dapat hindi pala siya itabi-tabi ka, guys. So, kailangan hindi siya itabi-tabi. Ano lang siya dito. Isa. Dalawa dito. Dito ko siya tinanim sa may yung lettuce natin na harvest na natin na lettuce. So, ano ko siya. So, ang lettuce wala na. Pinalitan ko na siya ng ganito. Pero magtanim tayo ng lettuce soon ulit ka, guys. And after, or kapag, kala ko hindi tumubo ba? Kapag ma-harvest to lahat. O, diba? Ang laki-laki natin mga lettuce. Na-harvest na natin to. Ano lang to? Na-harvest namin dito is 2 na. So, ang naiwan na lang dito is 3, 6, 7 na lang. And kapag maubos sa itong lettuce natin dito na area, magtanim ulit tayo. Pero, ubusin muna natin siya. Okay? So, magtanim po ng tanglad. Yung tanglad ko po guys ay ano na siya, meron na siyang ugat. So, isang ano ko lang siya. Ilagay ko siya yung 2 dito na side. Yung 2, itabi lang din sila. May ugat na to, sana mag-survive. At yung ano natin, sayote natin, meron dito. Meron tayong sayote dito guys, no? Sabi daw, ang sayote hindi daw dapat palaging nilalagyan ng tubig kasi daw baka malata. Ito guys, sayote. Baka daw malata. Sabi ni ate, gano'n lang natin siya. Hala, ang ating kamote, Well, masarap na itong talbos nito. So, yung tubig dito, i-ano natin sa tanglad. Pero yung tanglad kasi, gusto nila mainit. Kaya mabuhay sila. Kaya magpakabuhay kayo. Huwag kayong mahiya. Huwag mahihiyang mabuhay kapag may... Well, I'm happy for what I'm doing here right now. So, ngayon, perfect na putulot tayo mga dahon nito para makahinga na. Sa ilalim mo, walang hinga-hingahan ang ilalim ng ating kamatis, di ba? Biro po ako dito kung ganito siya. Kasi pag ihikot natin siya guys, no? So, at yung dahon nito guys, sabi nila, ilagay lang daw dito sa ilalim. Totoo ba yun? Yung dahon ng kamatis ay dapat lang din sa ilalim ng ilagay kasi di nakahinga na sila, di ba? So, so itong steam na to, kukunin natin to. Hindi ko na siya ilagay doon. Hindi ko na lang siya ilagay sa ilalim. Baka magkaano siya. So, hala! May bunga na pala tong ano ko guys. Yung kamatis ko. Hala, nakaka-amaze. Amazing lagi ni ay. Pakita ko sa inyo ha. Pero, before ko siya ipakita, dapat ihikot ko na siya dito. Dito maghikot tayo kasi nahirapan na po siya. Ko siyang ihikot na, but using this one, wait lang. Paano ba to?
Diba? Di ako marunong. Pag may gunting man tayo, so kunti na gamitin. So, ihikot natin siya. Kasi po, nag-ano na siya ba? Nagkarambol na siya dito, eh. Kasi saan na pumupunta? Kaya ano ba to? Dito naman. Paguntingin na natin to kasi po no space for new rent. Mataw na to. Ito yun siya kagad ginagamit natin. Mabisan kasi to, mas kapag ikot-ikutin lang siya, hindi na siya kalang, yan talaga, di ba? Ang hirap. So, guys, ito naman tayo sa other side, malapit sa harapan. Kasi dito po, tapos na po siyang pinutol ko. Na-stop po yung vlog kanina kasi po, nahirapan ako ba kasi pag mag-vlog ko, naging ano siya, yung camera. Ay, yung ano, naging itim. Hindi nyo ako makita. Nagiging blurred. So ngayon, dito na tayo sa harapan, na daming dahon dito. Ang tataba ng dahon, so kailangan putulin na ang dahon kasi po nahirapan na po silang mamunga kapag maraming dahon ka, guys. Ano ako? Ay. Guys, maganda magtanim-tanim ka, guys, no, kasi nakawala talaga siyang ano ba. Stress. Kahapon nag-video call kami ni Kuya Lance. Sabi pa niya, mabuti na lang at nag-ano ka, nagtanim ka ulit ng ganito, nagtanim daw ako ulit, 'di ba? Na-stop ako last year, wala akong tanim. Sabi ko, this time kasi hindi naman ako umuwi ng Pilipinas at saka may time naman ako. So we need to use of the time. We need to use it na magiging makabuluhan. Hindi lang tayo lakwatsa ng lakwatsa kasi yung lakwatsa ng lakwatsa andyan naman palagi, di ba? So dapat meron tayong ginagawa, hindi lang yung nasa bahay lang tayo, after trabaho, ito na. So kailangan meron tayong ginagawa pa din. Kahit busy ako guys, no? Yes, lahat naman tayo busy, no? Iba't ibang uri ng pagkabisihan natin. Pero sa akin, ayan, may aso pa ako. May regular job, may trabaho pa ako. At saka at the same time, maglinis pa ako sa bahay, magluto pa sa bahay. O, di ba? Tapos, isa pa, mag-vlog pa ako, mag-edit pa ako ng vlog. So, di ba? Pero, kailangan natin talaga natin ng, yung time natin, i-manage kung paano natin i-ano. Kasi lahat magagawa naman natin yan kapag meron na tayong time management, di ba? Sabi na iba, hindi ako maka-garden kasi po busy ako. For example, may trabaho ako. Yes. Andyan yung trabaho, palagi lang dyan yan. Kasi nga, paano tayo makasurvive kung wala tayong trabaho? Paano tayo paano tayo gagastos natin araw-araw pagkain natin kung wala tayong trabaho, di ba? Tsaka sabihin, may anak kasi ako. Andiyan na yung anak. Ako ni may aso, Paano na yan? Tsaka, pag matulog ang anak. Diba? May asawa ka naman. At tsaka sabi niyo, wala talaga akong time. Kasi sabi ko, nasa na yan. Kasi, diba, may kasabihan, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Diba? So, yung mga dahon po pala, nilagay ko lang sa ilalim. Kasi sabi nila, vitamins ng mga dahon, diba? So, baka makabigay siya ng vitamins sa pagmumunga nito soon. Tapos, nag-video call kami ni Lance kahapon, ni Kuya Lance, yung kapatid ko. Sabi niya, hala, ang taba ng mga pananim mo. Natuwa daw siya kasi yung kamatis ko, mataba daw. Sabi pa niya, ang taba talaga. Paano mo yung ginagawa? Sabi ko, ini-spray ko, wala yung pang-spray. Sabi ko, wala yung spray yan, na
spray na yung chemical, wala. All natural. Bio yan to ka guys. Tubig lang to. Nag-spill ako ng tubig. Eh, tubig lang yung magdilig ako. Wala yung mga pangpataba or ano, everything dyan. Wala. Tapos sinisarado kasi namin to tuwing gabi kasi para hindi siya mapasukan ng mga masamang espiritu. Masamang ano, di ba? So, kailangan sarado siya. Oo, so. Tsaka mataba din siya. Bakit? Kasi yung lupa kasi nito, mataba. Binili namin itong lupa, di ba? So, mataba na yun siya. Natuwa siya. Natuwa siya kasi super, ang taba daw. Tapos yung mga lettuce ko, ang taba-taba daw. Sabi niya, mabuti kasi may may pagkaabalahan kasi kapag true talaga ka guys, nakawala talaga ng stress kapag may garden ka na ikaw mismo nag-garden. Yung hindi yung naghihintay ka na lang na mag-harvest, hindi yun. Maganda talaga na from the beginning, from scratch yung from maliit pa lang siya hanggang lumaki lang siya. 'Di ba? Parang kailan lang to, guys, nung nag-vlog ako na liit pa nito. Tapos yan, laki na. Parang kailan lang talaga, 'di ba? You know what I'm feeling right now is to become ano daw. So, before tayo itatapos yung paggupit-gupit natin diyan, at may namunga na po talaga ang ating kamatis. Yan. Kita nyo ba to? Wow! Look at that! Look! Oh, tingnan nyo, di ba? Namunga na siya, oh. May maliit na po siya na bunga. Wow. First bunga niya sa isa nito. Kasi ito kasing puno na to, cherry tomato to ka, guys. I hope talaga cherry tomato to. Kasi ako yung bumili nito, di ba? At saka, siya yung unang namulaklak. Tapos siya yung may unang bunga, ayan. Isa pa lang siya. Pero yung iba, bulaklak pala yan. Isa, bulaklak. Dito din, bulaklak pa, Sabi nila, kapag ang kamatis na namumulaklak, dapat to siyang iganon-ganon. I-move para daw yung mga lilipad na yung puti-puti niya sa ilalim ng yung sa bulaklak niya. Daw siya, mas mabilis daw siyang mag-form ng bunga. Ito na sabi nila ng mga people. Ayan, di ba? Ito, taba-taba, no? Putulan ko pa yan dyan ng daliri niya. Ay, daliri ito sa doon, sa kabila. Tingnan niyo po ito ka, guys. May pakita ko sa inyo. Ito, hindi masyadong lumaki, no? Ito, hindi lumaki, Maliit lang niya ka, guys. Hindi siya masyadong lumaki. Nasapawan na siya. Kaya, I think wala siyang chance. May chance siyang lumaki kapag maputol to lahat. Pero, hindi na putulin, no? Bahala na siya dyan. Hindi siya gustong lumaki. Tsaka dyan din, So, ngayon, parang jungle pa dito. So, putulin na natin dito na side. Magputol tayo ng mga ito, diba? Putol na. Ang ganda sa pakiramdam na magtanim-tanim ka lang. Tapos pagkatapos nito, ikaw din na mag-harvest, di ba? Kagaya ng ating lettuce, wow! Sabi ko talaga sa lettuce na to, Taba ng lettuce natin, Ang taba, ang ating kamote, di ba? Lumaki na siya. Pumunta na siya dyan. At ang ating paprika, hala, babunga na din to, Munga rin to. Nakahinga na talaga ating paprika kasi po na na siya ng dahon dito. Kupitin pala natin to. Di ba? Nakaano na talaga ang paprika natin. Or bell pepper. Ayan. Di ba? So, ang ating cucumber, may nakita ko tong wait lang ha. Punta natin dito sa labas. Kunin na natin to. Ito siya ka, guys, nakita niyo may bulaklak, no? Ayan, namulaklak na ang ating gorke o ating cucumber. Di ba? At ang taba-taba pa niya, guys, Inuugsok ko lang to, guys, ito. Nilagay ko lang ito. Naghanap talaga siya ng para na makakabit. Ay, makakabit. At doon sa kakabila din, di ba? Lumalaki na siya. Nakita to ni Daddy Egbert at Daddy Uwe. Tuwang-tuwa sa luya. Wow! Sabi nila, ang ganda mo talaga magtanim, Oliver, kasi nabubuhay talaga yung pananim mo. Na-amaze sila sa aking mga pananim. So, dito naman tayo sa kabila. Ayan. Diba? So,
So guys, kasi po, 'di ba nagtanim ako ng malunggay? Labas lang tayo dito. Nagtanim ako ng malunggay, 'di ba? And then yung malunggay po, hindi namunga. Hindi namunga, hindi nabuhay. So, yung lupa nito, ilagay na po natin siya dito. Kunin na natin 'to para hindi masayang yung lupa. 'Di ba? Kasi baka masayang ang lupa nako. Parang lupa niya magiging useful naman. So, kukunin na po natin to. Ilagay natin dyan. Sayang. Sayang at hindi siya nabuhay. So. Feeling ko no, yung malunggay nalata siya. O, tinitingnan ko ngayon, parang nalata siya. Hindi to siya, oh. Nalata ka ba? Kung hindi ka nalata, bakit hindi ka nabuhay? Ha? Hala, wait. Wait lang. Ito yung malunggay eh. Bakit may ano siya? Ito yung malunggay, andito siya. Itong mga buto ng malunggay ba, di ba nagtanim-tanim tayo nito? Sabi kasi hindi daw siya lagyan ng tubig palagi daw kasi mamatay. I mean, malata. So, wala siya, hindi lumabas yung sprout. Ayan oh. Kung paano ko siya nilagay before, ganun pa rin siya, ganyan. Ganun pa rin siya ang bilog. Ganun pa rin ang bilog niya, oh. So, walang nangyayaring kababalaghan sa malunggay na to. I'm sorry, malunggay, but, nalata siya, oh. Yung iba, nalata. Yung iba, hindi pa naman. Nalata na talaga malunggay ka, guys. Sayang. Sayang na sayang talaga. Ihirap mong buhayin, malunggay ka. Bahala ka na sa buhay mo dyan. Latang-lata, oh. Sayang si malunggay, hindi nabuhay. Maganda kasi pag ang malunggay na magpabuhay ka ng malunggay, yung puno talaga, yung stem, kaysa sa seed. Ang seeds kasi, parang, bahala ka siya. Nilagay ko na lang sa gilid. Dito ko na lang siya nilagay-lagay. Hopeful pa rin ako na baka bigyan siya ng milagro. Malunggay, bigyan tayo ng milagro ng malunggay. Kasi diba miracle, siya. Baka malunggay itself, nagbibigay ng milagro sa akin. Ay, buhayin natin to. Sige lang. Baka hindi na talaga siya. So, yung lupa, dito na. Dito, sayang, Sayang mo. Nilagay ko na sa gilid. Baka naman. So, ilagay natin ang lupa dito. Ayan. Ilagay natin sa kamatis. Yan na po. Ayan na yung
mga lupa niya. Oh. Diyan ko nilagay. At saka yung mga steam niya, nilagay ko rin dyan kasi po, pampataba daw to. So, tapos na tayo dito. So, yun yung mga tanim ni Oli. Wow. Sabi pa ni Kuya Laz, dapat pinalakihan mo yung Givex house or greenhouse mo para mas maraming maitanim. Nung paggawa namin kasi nito kasi hindi namin akalain na marami pala akong gusto itanim dyan. Kaya ganito lang siya kalaki. For it's better than, for it's better na rin to kaysa wala, diba? So, sabi niya, palakihan pa daw, ipaganon pa daw doon. Sabi ko, wag na, nandito na yan. Tapos ganyan lang yung sinukat ng mga parents ko. Sabi niya, gawa ka ng iba. I mean, gumawa daw ng bago, dyan naman. Hay, nako, gastos lang yun. Wag na lang. Ito na lang. O, diba? I'm happy, naging sexy na siya. Para next time, hindi lang dahon ang makikita ninyo. Ang makita nyo na dyan ay mga, yung ano niya, bunga talaga. Pero tama na ba yun to ka guys? Please comment down below do ka guys kung tama na ba tong dahon na ginupitan ko. Kasi dito lang yung sa ibaba ang ginupitan ko. Ayan, nakita nyo ba? Ayan. Or kailangan ko pa ba gupitan tong sa ibabaw? Please comment down below daw yung marunong talaga nito. Ako nito ka guys, basta makatanim lang ako kasi. Yung marunong po dyan, please comment down below kung maggupitan ko ba to or tama na to. Thank you. Guys, alam nyo ba na super happy ko ngayon kasi po kahapon nakita ko pala to na namumunga na siya. I mean, yung hinog na siya, yung berry natin, yung raspberry, di ba? Oh, di ba? Pero hindi pa talaga lahat hinog. Kasi iba, kakahinog pa lang. Ayan, oh. Harvest tayo kasi kainin ko. Tamis. Ito, oh. Kita ko sa inyo ha. Ito oh. Ito na isa. Wala na hugas-hugas to kasi bio man to. Kumakain ta ng insekto ah. Yung insekto is bio din yun. Ito oh. Sarap. Tawa ako dito kasi pag marami tayong ma-harvest, ano natin ito? Ito oh. Super dami tayong ma-harvest. Pwede natin ito siyang gawing lagay sa yogurt, diba? Napansin nyo dati yung Camidad Uve. Kunti pa kasi siya, hindi pa talaga hinog lahat. Ito pala yung pangpasimula niya. Pero kapag mahinog na to lahat, nako, sinasabi ko sa inyo talaga. Sarap. Hangin-hangin pa ito. Full of vitamins pa naman to. Ay, ito pa. Libreng prutas po dito sa Germany. Guys, may ginagawa namin sa Dad Egbert dito, oh. Guys, may ginagawa namin sa Dad Egbert dito. Yan. Yung upuan na naman, oh. Kinuha na, wala na. Where's the other? Kinuha niya. No space. New space for me. Yan. Ayan, kinuha niya. Andun na, oh. Ayan, nakita niyo ba? Ayan. Ayan, oh. Yung upuan. So, ngayon, kinukaya kasi napapalitan niya ng bagong upuan, di ba? Itong nasa harapan kagas na upuan, dalawa. Tapos na yan, bago na yan. So, ito namang nasa likod na naman ng kanyang kinukulukat. Ay, ano daw? Oh. You have to make your own sunshine. Basta standa. Diba kung ano na pinagawa niya? Hi ka guys! May bago po tayong haircut. Pinagano ko lang muna siya dito kasi bago pa lang siya. Diba? Oh. What can you say about my new haircut? Dito lang ako nagpa-haircut sa Padlaas, pero hindi ako nagpa-haircut doon sa Marburg kasi nga wala man ako saan pumunta ng Marburg. Malayo man ng Marburg. Kailangan yung sakyan or train or bus. Di oh. You want to say hi to ka guys? Say hi sabi. So,
Ay, kakaarating ko lang po dito sa bahay, nag-bicycle. Magmotor sana ako. Sabi Dad Egbert, magmotor ka, Oliver, magmotor, papunta doon siya. Sabi ko, hindi lang, magpagupit lang naman ako. Tapos, kapag magmotor ako, baka yung helmet ko, ano siya na maraming buhok-buhok, maliliit. Ang kati-kati pa naman ng maliliit na buhok, di ba? Sabi ko, mag-bicycle lang ako kasi malapit lang naman. So, mag-biking ka, nasa 10 minutes lang. Kasi hindi siya sa city talaga ng Badlaspe. Unahan pa siya. Nasa unahan pa. So, ayun. Pa-haircut kasi ako kagad sa Simail. Pupuntahan na tayo bukas. Invited po tayo sa isang birthday party. Dito sa Germany po. Kaibigan natin. So, abangan niyo po kung sino yan. Malaman niyo po yan sa other vlog. Sabi ko talaga sa inyo. So, marami nagtatanong sa akin kagas, magkano po ba daw ang aking nabayaran sa aking driver's license sa Germany? So, malaman niyo po ito kapag panoorin niyo po ang vlog. So, kasi, ang kinuha ko na, driving, yung driving kasi, may iba't ibang driving license ang kukunin. For example, sa motor, sa auto, at sa LKV, or yung sa, yung truck, malaking sakyan. For example, sa mobile home ng parents ko, ibang lisensya din siya. Guys, ibang lisensya siya, at iba ring lisensya yun sa sasakyan. For example, may driver's license ka na for auto, yung car na palagi nating ginagamit. Ibang lisensya yun siya guys. So, lisensya mo yan, hindi ka pwedeng makapag-drive nung truck or yung mobile home using your lisensya. So, kailangan kumuha ka pa ng isang extra pa na lisensya for the truck lang. So, marami ka na lisensya mayari sa buhay mo, makukuha. So, iba rin yung sa motor. So, ang kinuha natin ay sa motor. So, pero sa lisensya ko sa motor guys, pwede ako mag-drive noong, nakita niyo naman yung sasakyan namin na di ba, yung Roxy, yung maliit. Pwede ko siyang i-drive. So, kapag marunong na talaga ako nun mag-drive, so it's the right time na tayo na ibang lisensya na sa auto. So, ang ating nabayaran po kagad kasi po may theory at saka practice. So, dito sa Germany, before ka makapag-practice, kailangan mo munang ipasa ang theory. Hindi siya isabay kasi bagong rules siya. Dati, pwede siya isabay. For example, nag-theory ka pa, at the same time, nag-practice ka pa, pwede mo siya isabay. Pero ngayon kasi, nagbago ang rules sa Germany na kailangan tapusin mo na ang theory, ipasa mo muna, and then kapag may pasam na siya, that's the right time na pwede ka na mag-practice or practice exam. So, hindi naman pwede na diretso ka ma-exam. Kahit na po marunong ka pa mag-drive, hindi pwede na diretso ka ma-exam. Kasi walang pera ang driving school. Hindi sila magkapera sa iyo. So, kailangan may ilang hours yun na pwede mo siyang for example lang, 10 hours. So, i-complete mo yung 10 hours. Okay? Pero hindi naman, isang araw, 10 hours agad. So, for example, isang araw, 1 hour kayo. So, next day, 1 hour naman ulit. Ganon. Hindi, isang araw, 10 hours diretso. Hindi. Walang ganon. So, may kape tayo. Kape is life. So, ang nabayaran ko, lahat-lahat na, overall na, pati na sa theory, at saka sa practice, at saka sa exam. Ang exam kasi, ang nabayaran ko sa exam lang to ay, one take lang naman tayo noon. Thank God talaga. 172 euro and 50 cent. Yun siya. Exam lang po yun guys. So, kung itotal natin siya sa peso, 172, itotal natin siya, 172 times, ano mga yun? 69 pesos man ang 1 euro. So, ang exam ay nasa 11,900 o 12,000 na yun. Exam pa lang yun. So, yung per session naman, so overall na lang, yung overall ng akin nabayaran sa theory at saka sa theory ay nagbayad ako sa theory, kasama na din yung mga books at saka yung app. Kasama na siya doon kasi yung book, kailangan talaga bayaran ka guys. So, magkano ba yun? 800. 800 ba? Yes, 800. So, 800 yung theory ko. 800 euro ha. Plus, itong sa driving, yung sa lesson na, for driving na, iba yung, magkano ba yung nabayaran ko? 8,500. Dalawa kong beses na bayad. May 800, meron din siyang,
Dalawang beses ako nagbayad eh. 500, ano na natin sa 600. 600 plus 900. Kasama na din yung exam nito ha. Plus 800 sa theory. 2,300. Nasa 2,300 or ilagay na lang natin sa 2,500 euro ang aking nabayaran. Lahat-lahat na. Guys. Yung iba nga guys, magbayad talaga 3,000, 4,000, 5,000. Depende sa ano. Depende din siya sa kinukuha mong driving license. For example, kung mo auto, mas malaki yun. Lalo na kapag nahihirapan ka pa yung sabihin mo na, ayoko po muna mag-take ng exam. So, magsabi mo sa teacher mo na magturuan mo muna ako. So, every station bayad yun. So, maiba, 5,000. Tapos kapag hindi ka pa for example, hindi mo siya maipasa yung exam o mag-take ka ulit. So, di ba, okay lang naman yun kagas. Wala namang kung hanggang makuha mo yung kagas. Wala namang contest. Life is not a contest or a race, di ba? Ang importante, makuha mo yung dapat sa'yo, ha? Di ba? Kahit matagalan ka pang makuha mo yung matagal. At as long as hindi ka na-give up, di ba? Yun naman ang importante, hindi ka na-give up. Yung pinagpatuloy mo pa rin yung pangarap mo, kagas. Kasi nga, yun. May nakilala ako, matagal, may ilang take pa sila, ilang bumalik sa theory. Kasi, yung theory kasi, for example, maipasa mo yung theory, for example, mapasa mo siya, good for 1 year lang siya. So, kapag nagpractice ka pa na hindi ka pa nag-exam at saka hindi ka nagpa-exam ka tapos hindi mo na ipasa tapos natapos na yung 1 year na nung pagkatapos mo na ipasa yung theory, ma-expire siya. So, for example, August man ma-expire ang aking theory na exam. Kaya August man ako nang katapusan nag-exam ng last year. So, kapag hindi ako naipasa ito, for example, hindi ko naipasa July ngayon, tapos mag-take ulit ako na naging August, naging September na. So, bubalik ako sa theory. May exam ulit ako sa theory. Ganun na siya kasi nga, good for 1 year lang po siya. So, sabi ko pa, kailangan maipasa ko talaga itong practice kasi nga, kung hindi, babalik ko sa theory, another bayad na naman. So, di ba? So, marami akong nakakilala, nagbayad talaga kasi bumalik sa theory, bumalik kasi para matutunan pa din talaga. It's okay lang na babalik ka kasi may learning naman doon na mangyayari. So 2,300 euro, itimes natin ngayon sa 69 pesos. Ang aking nabayaran lahat ay 158,700. So, nasa 160,000 pesos. Diba? Pakasabi nyo bang, ha? Ket motor lang, ano mo Oliver, laki pa rin na binabayaran mo. So, guys, ibahin mo sa Germany. Rules is rules. Oo. Sa atin, pwede naman tayo pumunta ng LTO. Marunong ako mag-drive. Bigyan mo ako ng lisensya. Bayad ka ng 5,000 dyan. Tapos na, uwi ka na sa bahay, wala na, kahit hindi ka pa masyadong marunong sa shield, sa signs. Kaya maraming palagi nag-overtake, kahit bawal mag-overtake, nag-overtake, di ba? At bawal mag-overtake po sa pedestrian lane. Baka may makita kayo dyan na, nag-overtake siya na pedestrian lane na bawal mag-overtake niyan. So, 160,000 ka, guys. Naubos na. Naibayad ko na sa... Pero, nagpasalamat ako kasi po, sabi ng parents ko, Oliver, sabi Dad Ube nagsabi sa akin ito, Oliver, kapag maipasa mo yung exam, ako magbayad sa exam mo. Pero ikaw magbayad dun sa lesson, ibang lessons. So, binayaran ako ni Dad Ube, siya nagbayad ng 172 euro. Diba sabi niya? At sabi din nila, Oliver, kapag mayroon ka lang lisensya, kami na bahala sa sakyan mo. Kuha ka lang lisensya. Diba? Kasi pag kuha ng lisensya, ako lahat kasi magbayad. So sila din ang magbayad sa sakyan. So, diba? So, ganito po, kahirap magkuha ng lisensya sa Germany. Nakikilala ako kagay 6,000 na yung nabayaran niya. 6,000 euro na yung kagay. So, itayin sa 6,000 euro times 69 pesos. 414, diba? 500,000. 500,000. Lisensya lang yung guys. At may kasabihan dito sa Germany na, wait lang, inom mo lang akong tubig before natin isabihin ng kasabihan. Sa Germany na, kapag makakuha ka ng lisensya, para ka na ding nanalo ng loto. Yung loto na milyon ang halaga, para ka din makakuha nun. Kasi po, pahirapan ang magkuha ng lisensya dito kasi hindi easy. Daming dapat bigyan ng pansin, like shoulder blade, yung palagi tingin-tingin talaga, kahit
kahit super OA na gawin mo pa rin siya guys kasi nga po tinitingnan niya ng ating teacher at yung proofer, yung examiner. Oo. Kaya kapag makakuha ka ng lisensya, para ka nang nanalo ng loto. And then kasi forever yun sa'yo. Alam mo yung last game ng Germany versus Paraguay ng football for FIFA World Cup, nanalo man ang Paraguay, natalo ang Germany dahil hindi na alamin. Natalo sila. Tapos nung natalo, alas 3 na kami natulog kagad sa umaga. Kami naman parents ko alas 3 kasi pinapanood talaga namin. Kasi nga, gabi kasi nag-start yung gabi kasi iba kasing oras sa Amerika kasi yun na-hold. Sa Amerika siya na held yung So, natalo man, sasabi ng parents ko, okay lang Oliver, natalo ang German, kahit masakit sa amin ng mga German, as long as meron kang lisensya. Alam mo, sa bahay, tinatawag ko nila na Führerschein boy. Führerschein, it means driver's license boy. Uy, yan ang tawag doon sa akin kag ano ako, iyak sa lang iyak. So, yun na, mag-end ako ng vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Please don't forget to like, share, subscribe. This is Miller Kagas Game Weekend. Then, cheers. God bless pa.